Yo, what is up guys? Quick vlog lang. Ito yung status nung motor natin na Winner X using 1 year. So ito yung mga yung lagay ng motor ko after 1 year ng paggamit. So mga na-install ko dito right after ma-purchase itong tires ko. Diablo Pirelli Rosso Sport yan. So nagpas 1 taon na siya, pero tingnan nyo may crack na. Ayan, medyo paupod na rin siya, pero yung grip niya nandun pa din. So pwede ako magpalit ng bago ulit, pero same pa rin yung kukuhain ko kasi satisfy ako dyan sa gulong na yan. So next, nagpakabit ako nung GB bracket, GB top box pala, sorry. Ayan, so ito napaka useful sa akin ito, accessible din siya. Downside lang nito pagka yung mag hard turn ka, yan. Pero kaya naman, kasi ano siya nagalaw siya flexible, pero at the same time hindi naman siya bumibigay yun. So dati nag-install ako dati ng lever, RCB lever S2 yata yun. Ayun, napangitan ako. Parang 6 months ko lang yata nagamit. Ang day lang ko naman nun bakit ako bumili nun, nag-install, kasi nga para dito sa clutch. Kasi na-adjust yun pero yun nga, na-realize ko habang patagal ng patagal nagkakaroon ng play. Yun, binalik ko yung stock, which is ayun nga, lumakas yung preno ko sa unahan kasi yun solid Tapos yung sa clutch naman, so hindi ko naman kinakalikot so yun pa rin yung adjustment ko. Okay naman sa traffic. Tapos nagpa-install din ako ng mini driving light. Yan. 40 watts lang yan. So mahina, pero at least useful siya. Okay naman siya sa gabi, night drive. O yan. Tapos yung mga essential dito sa unahan, yan. Yung cover sa radiator, tsaka dito sa sa belly pan. Napaka useful niyan. Nung nagpa PMS ako, pagbukas sariwa pa rin yung yung pipe ko tsaka yung kaya it's a must have. Uy, susunog yung kasi nagpalit ako ng pipe mamaya sa ko nadaan tayo dyan, so yun nga, nasusunog siya. Tapos nagpalit din ako ng shifter, yan, so S2. Ang review ko naman sa S2, okay naman siya, kaso meron kasi siyang issue, yung yung sa spline niya konti-konting nagkakaroon ng crack. So pag naka S2 kayo RCB, inspect nyo yun. Siguro nagamit ko siya ng 9 months din bago nagkaroon ng crack. So nagka-aberya ako nun naputol, nasa pauwi ako ng bahay yun, kaya tulak ako. Yung bumili ako sa Shopee nito, yan. So mas matibay siya, kasi hindi ganun kaganda yung aesthetic, pero tayo magagawa. Yan, mas okay na yung shifting ko, mas malambot. Naglagay din ako ng rubber boots kasi nasisira yung sapatos ko, nabubutas Next, nag-install ako ng RK chain set. Itong naka-install na, actually stock chain na to kasi yung binili kong o-ring type na gold na RK na lustay, kasi nga
Hindi ako, kasalanan ko rin eh. Hindi ako nakapag-lube noon. Tas ginagamit ko. Yun, nalustay yung ano, yung ito yung connector. Tapos wala na. Pag kinakabit ko na kahit ano, just lumuluwag na. Ito hindi eh. So buti nandito pa rin yung stock ko, hindi ko binenta. Eh yun lang naman yung same length lang naman eh. Kung ano yung length nitong stock, tinulad ko dun sa RK na gold na O-ring. Ngayon ito na yung gamit ko. Yan. So yun, yung sprocket at saka yung front sprocket, hindi siya nalustay. So matigas talaga yung sprocket ng RK. Pero yung chain, kung mga naka-RK kayo, yun, alagaan nyo sa lube. Ito katulad nito, messy siya pero at least lube siya. Ito nga pala DID yan eh, yung stock. So hanggang ngayon okay pa na naman siya. So yan, pagka ano, papalit din ako. RK pa din, gold, yung gold pa rin na O-ring. This time, pag naikabit ko na, aalagaan ko na sa lube para hindi masira. So next, yung sa plate ko, plate cover ko, yung plate, ano tawag dito, frame. Stainless siya, sa Shopee ko lang nabili, maganda. Hindi mabibengkong yung plate number niya. Tapos ito, useful sa akin to eh, yung throttle assist, carbon fiber look. Yan, okay naman siya. Tapos ang latest kong in-install dito kay Winner X, itong ano ko, yan yung UMA back pressure plate pipe pala, back pressure pipe na plug and play sa stock. So kahapon ko lang nabili yun. Yan. Pansin ko. Yan. Tapos ginawa ko agad, pinutol ko agad yung ano. Meron kasi isang mga ano eh, mga bracket eh na pinagsasabitan ng cover. Kaso yung muffler exhaust cover ng stock tinatry ko, hindi pasok. Yung ang pangit, ang sagwa, may mga ganun. Ginawa ko, ginrinder ko kanina. So, lalo dito. Hindi ko pa napipinturahan yan. Pipinturahan ko na lang para matanggal magkakaroon ng kulay yung black din. So yun, kailangan ko tong iparemap sa M1 Garage sa Feb 4 naka-schedule. Kasi ano eh, nag-iba yung kambyada, yung throttle response. So maganda yung tunog eh. Ito, sample. Ayun, kailangan lang talaga siya ma-remap para mabago yung EFR. Nawala yung ano eh, low RPM na torque. Pero meron siyang mid to top torque or RPM itong tawagin. So, usapang maintenance naman. So, after ng 1 year, nagpalit na ako ng 2 beses na front brake pad. So, lagi ako kasi yung tao na may gumamit ng front brake kaya na-lost tayo agad. Siguro 8 months ko yata nagamit yung front disc pad, brake pad. So, ngayon February na, yun, bago na naman ulit sa pangalawang palit na to. Tapos yung rear naman tumagal after a year and 2 months. Ayan, pinalitan ko na siya, pero okay pa yung ano eh, yung stock eh. Sinabay ko na lang din para ano, yun nga, sabay sa maintenance. So
kanina, inano ko yan, in-overhaul ko yung brakes, yung front brakes, tsaka yung rear. Ngayon, hindi pa maganda yung kapit eh. Siguro mga a week, babalik na yung lakas ng preno niya. Tapos, ano pa ba? Ayun, nagpa-PMS ako kay Densho TV. Around 12K odo. Siguro May yun. Kasi binili ko tong motor, 2024 November. So, November, October, December, January, February, March, April, May. So, 7 months, naka 12K na agad ako. Yun. Unang PMS, yun, check strainer lang naman eh. Tapos, ayun, in-inspect yung lining, okay naman siya. Tapos, bumalik ulit ako kay Densho TV last week yata. Hindi, nung January 20 na. So, ano na, ang odo na kasi nitong Winner X ko ay yan, 31 na. Pero bumalik ako sa kanya 30. So, naka 1,000 na ako. Yun, medyo major PMS yun. Nagpa-check ako ng strainer, inspect linings. Tapos, palit spark plug, palit air filter, palit fuel filter. Yung fuel filter at 30,000, maitim na eh. So, nagpalit na ako. Pinalitan ko na rin. Tapos, yun, nagpa-install din ako ng yan, yung clutch extension arm, pampalambot ng clutch. So, effective to, mga paps. Kay Densho TV, si Densho TV yung nag-install nito. Maganda. Yan, inayos nila, oh. Ginawa na nila, yung bracket medyo binend para, yun nga, mas lalong lumambot yung clutch. Yan. Makatulong naman sa akin. So yun nga yung yung pinaka daang mga piyesa at saka mga nagawa ko na dito sa motor. So 31,000 km. So ang mga naging issue ko lang dito sa Winner X, yun, number 1 yung pag-startle o yung erratic na RPM pag nakakambyo ka. Tapos naka-clutch in ka. Tumataas yung RPM nang hindi mo nire-rev. Tapos nawala rin yun yung nagpa-PMS ako nito nung 30,000 kay Densho TV. They found out na yung sa throttle body, yung nag-open and close, may space, so pumapasok kahit hindi ka naka-throttle, hindi ka naka-open na throttle, kahit naka-close siya, meron siyang gap. So doon pumapasok yung hangin, tumataas yung RPM. So in-adjust nila yun, na wala na yung issue ko. Yun lang naman. Tapos yung issue ko dito sa rear brakes, sa caliper, umaalog siya. Tag. Lalo pag matigas yung gulong mo, gumagalaw to. Ginawa ko itong, di ba may bushing yan, nilagyan ko ng grasa yan, tapos Teflon para, kasi gumagalaw siya eh. Ngayon kasi hindi siya gumagalaw, gawa nung nalagyan ko na nga ng Teflon tsaka bago yung brake, so siya, intact siya. Pero nasolve ko na rin yung issue na yun, kasi nga pagka dumadaan ako sa lubak tapos tak gumaganon, indication yun na yung torque mo dito sa axle maluwag na. So kailangan magre-retighten ka para hindi to gumagalaw pagka nalulubak ka. So yun, kala ko nga kasi dati may problema yung swing arm eh. Wala naman eh. So ito, hindi pa ako nakakapagpalit ng mga brake fluid kasi okay pa naman, malinis pa naman. So yun lang yung yung pinaka issue ko, dalawang issue yun. So
wala na, okay na, na-solve na. So yan guys, yun lang naman yung ano, pinaka-update. So ang future updates ko dito, yun nga yung ECU remap. Tapos try ko rin magpalit ng mags na SP500. Hindi ko alam, hindi pa ako makapag-decide kung black or gold. Hindi rin naman ako makakapag-decide kasi nga wala, kahit saan walang stock. So yun nga, magpaparemap muna ako. Then magpapalit rin ako ng gulong. Ganyan pa rin. Sa Takara pala ako bumibili ng gulong. May discount kasi sila doon. Pero inintay ko muna yung magkaroon ng mags bago ako bumili ng gulong, para kasi pag naka RCB ka na, hindi na dapat 120/70 yung order mo sa rear. Kasi nga yung RCB medyo makitid ng bahagya dito sa stock. So pag in-install mo yung stock size na 120/70, hindi bobotsyog. So dapat 110/70. Ayun, tapos ano ba? Natatempt din akong magpa-install ng clutch lining, clutch spring, tsaka high flow water pump sa M1 garage . Pero kasi hindi ko na masabi. Siguro kung masayahan ako dun sa pag-tune ng ECU nila sa Feb 4, baka hindi ko na bilhin yun. Save ko na lang yung pera para sa mags tsaka sa tires. Yun, solid na, okay na to. Tapos ito nga pala, yan, bibili ako ng Pilox. Pipinturahan ko yun ng itim. Yun lang guys. So yun lang naman yung yung okay pa rin naman yung lining ko, yung stock lining ko. Every 1 week lagi akong nagche-check kung ano yung status ng ang gamit kong oil nga pala yung Honda Pro. Na-try ko isagad ng 3K yun, pa rin, still golden pa rin pag drain mo after drain. So wala pa akong ibang alam na brand kung ano pa yung maganda, pero stick muna ako doon. So yun lang mga guys, thanks.